Hello guys, Yamaha FC carb type. So ayan guys, carb. So ang problema nito ay namumugak tapos namamatay. Subukan nating pandarin. So ayan, under na siya guys. Pag yan, namamatay. Rev natin, patay. So yan guys, yan yung issue niya o yung problema niya. So pag ganito guys, ang troubleshoot natin dito, ay yung ignition system at saka fuel system. Pag ganitong mga problema dito sa spark plug guys, dito yung unahin natin i-test. Kumbaga step by step tayo. Kung titingnan yung carburetor niya ay bago. So step by step tayo. Dito muna tayo sa spark plug niya, kung goods ba to. Ito guys, natitesteran to sa pamagitan ng multimeter tester. Pero mayroon din namang spark plug na kung ititest siya ay good, pero pag nadaluyan na siya ng kuryente, doon na siya nagkakaroon ng problema. So pag tinitest siya good, pero pag nadaluyan na ng kuryente, doon na siya nagmamalfunction. So hindi lang tayo babase ng test, mas maganda mayroon tayong pang trial dito. Pag dito na, saka ito i-check natin yung cap, minsan nandito yan. So sa madaling salita, unahin natin yung fuel system yung ignition system. Unahin natin yung ignition system. Tapos kung maganda yung spark ba nito, yung ignition coil, kung maganda ba yung spark nya. So ayan guys, unahin muna tanggalin to spark plug, itetest natin. So ito na yung spark plug nya, itetest natin. Set tayo ng tester sa ohms. So ayan, so kahit mataas na resistance ay marireading nya. Nasa mega ohms yung set. So unahin natin sa ganitong pag-test dito at saka dito. Tingnan natin yung tester. Resistorize ba to? Tingnan natin. So hindi na siya makita dahil sa pintura. Kung resistorize ba to? So test na lang natin kung may resistance ba to papunta dito sa electrode. Yay. So ayan guys, nagpa-fluctuate 2.4, 2.5 kilo ohms. So kadalasan nito pag resistorize ay 3 point something kilo ohms. So siya nagpa-fluctuate guys. So yan. So pag ganito, may idea na tayo na tingnan nyo, hindi steady. Susubukan ko itong lihaan dito sa banda sa electrode nya. Dito subukan nating lihaan para mas maganda yung result ng test. Tingnan natin kung mag-iiba ba siya ng test.
Ulitin natin yung test. So dalawa yung test na ginagawa dito guys. So ayan. So guys, nagpa-fluctuate talaga. Ayan. Ayan, nagpa-fluctuate. So dito may idea na tayo na possible spark plug. So yung pangalawang test ay dito sa shield, kung may short ba siya. So wala siyang short, pero dito sa electrode niya, dito na parang may problema. Hindi na stable yung reading ng resistance. So mayroon ako ditong goods na spark plug. Ito, pangit na siyang tingnan pero goods pa to. Duda na tayo dito dahil sa test pa lang nagpa-fluctuate siya. So dapat ganito siya. Ito pangit lang to pero goods to. So guys, dapat ganyan yung reading niya, stable. Ganyan 3 point something kilo ohms. So subok natin to doon, salang natin, tapos pandarin natin yung motor. So yan guys, ito siya. Kabit yung spark plug cap. Yan. Tapos start na natin. On. So yan, naka-on na. Start. Yan guys, i-rev natin. Ganoon pa rin. So ayan guys, namamatay pa rin. So check natin tong cap. Dito yung ignition coil. Check natin yung spark. So check natin to. So doon sa spark plug guys, papalitan na natin yun kasi yun nga, hindi nag-stable yung ano niya, yung resistance. Check natin yung spark nito kung goods. So ito guys, wala na siyang stable na resistance, nawala-wala siya. Tapos kung mag-reading man siya nasa 20 mega ohms, so palitin na din to. Pero ano, yun sa spark plug papalitan din. Tap. So guys, napansin ko may check engine siya. So ayan, nagbi-blink. Meron siyang check engine. So yung check engine na yan, possible yan sa throttle position sensor. Isa lang naman yung sensor nito.
na nakikita ko, yung TPS niya nandito. Nandito sa carb. Andun siya guys. Ayan. So i-check natin to kung bakit nagkakaroon ng check engine. So maliban dyan, wala naman akong ibang nakikita na sensor. So ayan guys, may check engine siya. So possible yun yung dahilan kung bakit pumapalya to. Dahil sa papunta dun sa TCI, nagkakaproblema siya. Kasi si TPS, siya yung magbibigay ng signal papunta sa TCI. TCI or CDI. Pero ito TCI ang gamit nito pag mga ganitong motor. So yan guys. Yan, nag-check engine. Guys, yung naging main issue niya ay yung TPS. So kanina nag-check engine siya, ngayon pag iyon natin, so nawala na yung check engine niya. Tapos subukan na natin panda rin. So yan guys, hindi na siya namamatay dahil wala na siyang check engine. So yun yung naging main problema niya, yung TPS. Kasi itong si TCI or si CDI ay hindi na siya makareceive ng signal na galing kay TPS. Kaya siya pumapalya. Kasi pag nire-rev na, tinipigaan na, wala siyang nare-receive na signal. So kontrolado niya guys yung kuryente para sa ignition. Para sa ignition, sa ibabato ng kuryente. So kaya siya pumapalya kasi walang signal na binibigay si TPS papunta dito sa CDI or TCI. So tinest ko siya. Tinest ko yung supply ng socket. So good naman yung socket. Meron siyang positive supply, meron siyang negative. At saka yung signal wire niya papunta doon sa TCI or CDI ay goods naman, buo. Tapos yung TPS, tinest ko siya. Goods naman, may resistance. So ganito yung kalagayan ng TPS niya. Tinest ko siya kanina kasi kaya ginawa ko siya ng drawing. So halimbawa ganito yung TPS. Nandito sa ibabaw yung signal na papunta sa TCI or CDI. Kasi ito din, papunta ito doon, 5 volts. 5 volts yung pag-unang susi, meron siyang 5 volts. So 5 volts supply itong TPS. Tapos ito yung ground. Ito yung ground. So yung signal, pabago-bago yung pag naka-rev ka, mag-iiba siya ng voltage. So tinest ko to. Good yung TPS. Kaya lang, doon lang siya nagka-problema sa socket guys. Nag-loose yung socket. Nag-loose. Kaya siya nagkaroon ng check engine. Tapos ngayon, ayan, goods na. Wala nang check engine. Ulitin natin. Start. Tigaan. Hindi na siya namamatay. So yan pala guys. Yun yung naging main issue niya. Yung TPS socket lumuwag. Kaya nagkakaroon ng check engine at hindi makatanggap ng signal si CDI or TCI. So ayan guys. So guys, papalitan natin ang spark plug. Ito siya, Denso. Tapos yung cap
walang available na pang Yamaha dito na straight lang siya. So ganito yung gagamitin natin. Pinapahanap ko pa yung may-ari. So ganito gagamitin natin pang badya. So ito goods pa to. Ito yung ginamit ko kanina pang test para masubukan yung under talaga niya. So kanina dito nagano tayo, sumubok tayo dito kanina. Tapos dun sa spark plug, gamit yung kanina spark plug ko. Ito, kasi goods pa to. So nang binalik ko guys yung spark plug nya at saka spark plug cap dito, binalik ko. Umiba yung under. Parang ano siya, iba yung pirsa pag inaano siya, ina-accelerate. Pag nire-rev to, pinipigaan, kakaiba yung persa niya. So yun, na-compare rin ng may-ari, kaya ayun, bumili na siya. Ito, nabili na niya, yung cup na lang ang hinahanap. So goods na to. Kasi kanina sinubukan nating pandarin na nandito yung may-ari, na nakakabit pa yung spark plug ko at saka yung cap. So nung binalik ko yung sa kanya, ayun, napansin din niya na kakaiba yung under kaysa yung sa spark plug ko at saka spark plug cap.